2013. And since then, I've been here many times. Di ko na mabilang ko ilang beses na. I'm happy to be here. But tonight, I'm also happy to be with all of you. Ask me why. Come on, huwag kayo, sila. Why? Come on, ask me why. Come on, why? Oh, very good, very good. Thank you. Because tonight, all of us, hindi ako exempted, all of us will be reminded that God loves us and His mercy is greater than our weaknesses and failures. I'd like to begin our topic tonight. Okay lang, English, ha? Kabalo kayo, English, ha? Diretso? Okay, walang dudugo ang ilong, ha? Okay, okay. So, that 19 years ago, no, sorry. 19 years and 10 months ago, in the grounds in Subic, Olongapo, Zambales, my heart, my life, my mind was changed by God. Imagine this, ha? I was one among 7,000 young people attending a 3-day conference. You know? Friday, Saturday, Sunday. On the second day, lunchtime, underage pa ako noon, yung best friend ko nung high school, bro, may kotse ako dito. Pinahiram ko sa driver namin yung susi. Oh, yaman, no? Sabi niya, okay, sabi ko, anong gawin natin, bro? Iko tayo Subic, bro. Imagine na I was in a Catholic Youth Conference, 2005. No? Sabi ko, sige, bro. Takas kami sa conference. We went and parked beside the beach and we watched the Bikini Open in the middle of a youth conference. We were having our own drinks and we were watching the Bikini Open. Bata pa kami. Pero why am I sharing this? Ask me why. Ayun, pati si baby, why? Okay. Why? Tingin siya sa akin. Ayan, okay. You know, why? Because in the evening, imagine that was lunchtime, okay? In the evening of that same day, nagbagong buhay ko. You might be asking, paano? Ano nangyari? Here's the story. Yeah, okay. Here's the story, okay? May talk, ang talk, purity. Ang title ng talk, 100% pure. So we're talking about chastity, purity in relationships and all that. So you can imagine, lunchtime, nung akong Bikini Open, siyempre, anong Bikini Open? Wala lang, titig lang ako. Oh, ganda, all good thoughts. No! I was lusting after the women I was looking at. Pinagnanasahan ko sila. At a very young age. Is that sinful or no? It is sinful, yes. And then, the evening, bro, I heard a talk about purity. Oh, so, you can imagine kung gaano ako guilty, di ba? But things changed for me. Because yung ending ng talk was a simple prayer, worship. And there's a line in the song na kinakanta namin, ang title ng kanta, Here I Am to Worship Here I Am to Worship. Yung bridge part ng kanta goes like this, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. In Tagalog, hindi ko masusukat yung halaga ng pagkapako mo dyan sa krus dahil sa kasalanan ko. Simply say it, nandiyan ka because of me. And I was just raising my hand, you know. Sabi ko kay Lord, this is the only way how I know how to worship you, to raise my hand. I don't even know the song I'm singing. Taas ko lang kamay ko. But while we were singing the bridge part, ito nangyari talaga. While we were singing the bridge part, I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. 8 times inuulit yun 8 times Ulit-ulit, 8 times. Tapos yung umpisa mababa pa, tapos tataas, I'll never know. Ganun pa. So, ganun talaga. And when we were singing that line, I saw an image of Jesus, a vision of Jesus. Nakapako sa krus, all bloodied up, and then all of a sudden, one drop of blood caught my eye. Sinundan ko yung drop of blood na yun, going down. From his thorns, you know, crown of thorns, it was going down, and then I saw it sa foot of the cross. And you know what I saw? Ask me what?
At the foot of the cross, bro, you know what I saw? I saw all my sins written down. Including the sin I committed nung lunchtime. And how I felt was, you're really there because of me. I am the reason why you're there. So, alam nyo, yung feeling guilty, iyak talaga ako. Iyak talaga. Ask me why. Why? Imagine, kung ang nanay mo nabangga dahil sa kakulitan mo, guilty ka, di ba? Imagine, if your mother slipped in the CR kasi hindi mo pinunasan yung CR, it's your fault. In the same way, I realized Jesus is on the cross because of my sins. But the next part changed me forever. In that image of Jesus, experience of seeing Jesus in the cross, guilty talaga ako, iyak ako ng iyak. What made me cry more was the next moment when I felt, parang may yumakap sa akin. Nasa field kami. Field. It's a big field in Subic. May yumakap sa akin. Alam ko, wala akong katabi masyado eh. May yumakap sa akin and a whisper came to my ears telling me, "It's okay, Joey. You are mine. I love you. Come back to me." And since that April of 2005, all I wanted to be was to give my life to God and become a missionary. Why? Because I felt so accepted. I felt so loved. I felt so whole in the love of God. And yun ang gusto kong i-share sa inyo tonight. Yes, we will talk. Oy, hindi ko na kayo bibiruin pa ha. For those first time, okay? Brother, first time mo, ha? Hindi kita nakita kagabi. Ha? Gwapo mo pa naman, bro. Hindi kita nakita. Bro, pag-uusapan natin ngayong gabi yung kasalanan mo, kasalanan ko. Kagulat na first time ko, kasalanan ko agad. We will talk about our sins tonight. But here's the catch. We will talk about our sins not through our eyes, but through the heart of God. Because we cannot afford to look at our sins, our pains, from our own eyes, bro. God is calling us, look at yourself, your sin, your weakness, through my heart. Because when we look at our own sins through our eyes, what do we do? Self-pity. Wala akong kwenta, wala akong patutunguhan. But when we see ourselves in the eyes of God, there is hope. May pag-asa. Kahit mahirap magbago. Bro, ikaw, muukong ka eh. Diba? Pero nandito ka pa rin. Yes or no? Oh. si Brother Johnny Lord, yeah, no, diba? I've known him for many years. We never had so much of a good conversation, pero sa aming simple exchange years ago, yung kakengkoyan niya lumalabas. Hindi ko masyado nakakausap. Pero yung personality niya, marked in me. Kakengko ito. But he's here. Why? Ask me why. Because there is hope. Yeah, there is hope. Ask me why. Because God's love is ever present. So from the first talk that Kuya Kit gave last night, si Jesus ay para sa iyo. Dissect ko ha? Dissect ko lang konti ha? Okay lang ba kayo? Okay lang? Oh. Everybody say Jesus Christ. You know the meaning of the word, of the name of Jesus? Dalawa yun eh, Jesus and Christ. Jesus means, anybody? Common yung name na Jesus ng panahon ni Jesus. Kaya nga may Jesus Barabas. Because Jesus simply means, in their time, Son of the Father. But in a deeper sense, yung Christ means the Anointed One. The One. Kaya yun yung Messiah. So, Jesus the Messiah simply means Jesus Christ. The Son of the Father who is the One. And if we make it personal, bro, what's your name? Yeah, bro. Huh? Garrett. Garen. Okay. Yeah. Garen. If you make it personal, we can hear this. Garen,
Jesus is for you. That's what it means to say Jesus is the Messiah. Bro. Joseph, Jesus is for you. Lester, Jesus is for you. That's what it means when we say Jesus the Messiah. Everybody say this with me. Jesus is for me. Whoa! Why? Ask me why. For one, because He loves us so much. Second, pinadala siya ng tatay para sa atin. Pakisabi sa katabi, para sa iyo. Yeah. Para sa iyo. Para sa atin si Jesus. And what is the effect, brothers and sisters? What is the effect of Jesus being for us? Yun yung talk to, call to witness. Simple lang yun, simple. Ito ang effect nun ha. Oy, mga kapatid, pakinggan nyo. Ito effect nun. If Jesus is for us, then He can be in us. Kaya sa misa may communion, di ba? Jesus is for us. He can be in us, sister. What does it mean? Call to witness. You can be Jesus to those around you. What's your name, sister? Guada. Beyond the crucifix that you're wearing, through your identity as Guada, people can meet Jesus. Grabe, no? Jesus is for us, and He can be in us. And Jesus can come alive through us. Maganda ng pangalan ni brother, Johnny Lord. Si Johnny, kamukha ni Lord. Bro, naisip mo na gano'n yung kaganda yung pangalan mo? Tawa lang si bro. Di ba? So today, brothers and sisters, pero, everybody say this, pero, isa pa, pero, you know, ang title ng event natin, you know, yung creative title, Paglaom, no? Anong ibig sabihin nun, bro? Ha? Hope. Hope, pag-asa, no? Pero ang generic title nito, ng event na to, ay Christian Life Seminar. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng seminar? Wow! Appear po, ang talino! Inputting of ideas. Okay, listen. Let's go a little bit deeper, ha? Everybody say, seminar. Lagyan natin ng Y. Anong tawag? Seminary. Okay, ha? Ito, ha? May katunog eh. May kaparehas eh. Anong fluid ang meron lalaki, especially in marital intimacy? Seminal fluid. Why? Because the role of the man is to inseminate the wife. At kapag may ini-inseminate, masyado kayo advance mag-isip. May mabubuo. Bakit? Kasi may itinatanim. Ang tawag sa ating event ay Christian Life Seminar. Bakit? Kasi ang tinatanim sa atin dito ay yung buhay Kristiyano. Kung paano mabuhay bilang isang totoong Kristiyano. Because we're not just meant to be Christians by name. We are meant to be real Christians. Imagine this, brothers and sisters, ha? Oy, Jesus died for us. Jesus the Messiah died for us. He did not die for you to have a name as a Christian. No! He died for you and me so that we can live His life. The life that He has for us. Ang tatay ko, OFW. Kahit gaano ka-imperfect yung tatay ko, I appreciate His sacrifice for us. The distance that He sacrifices for us, ginagawa niya magtrabaho kahit mahirap, kahit malayo, para kami mabuhay. Ganun doon si Kristo. Isinakripisyo ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng totoong buhay. Buhay Kristiyano. Kaya pakisabi sa katabi, Okay pa ba kayo? Masyado ba ako mabilis magsalita? Okay lang? Yes? Yes? Okay? Masyadong malakas? Lalakasan ko pa. Yan, okay. Sige. So, Christian Life Seminar. Ito ha. Faith hack ha. Faith hack ha. Simple way to understand the faith. Are you ready? Are you ready? Okay. Everybody say, I'm ready. Okay. Simple way to understand the faith. Listen. Ganito lang yan. Unang tatandaan,
ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa atin, bro. No. Faith, first and foremost, is dependent on God. Ask me why. Come on, ask me why. Kasi si God ang gumagawa ng first move. Ang Diyos ay ang dakilang manliligaw. He makes the first move, and then we respond. Ngayon, sa CLS na ito, sa Christian Life Seminar, sa paglaong na ito, anong first move ni Lord sa atin? Pwede yung poster, nakita nyo, kaibigan, katrabaho na nag-invite sa inyo. Yes? Pero technically, ang first move ni God, sa CLS natin na ito, ay yung unang talks kagabi. Ganito kita kamahal, ito ang magandang plano ko sa'yo. Now, that's the first understanding of faith. Si God ang nag-initiate. No, parang lalaki sa panliligaw. Ang lalaki ang nanliligaw. Kaya kapag ang babae ang nanligaw sa isang relasyon, the woman, all throughout the life of that couple, there's a hint of insecurity. There's a hint of dominance. Why? Bakit? Kasi ang babae, the depths of the woman's heart, may desire dyan, habulin mo ako. Paramdam mo sa akin that I'm worth pursuing. At ito yan, ayos, malakas. Sa Kristiyano, tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay bride of Christ, ha? Kaya tayo laging hinahabol ni Kristo. At kano ang ating response? Everybody, tanong sa akin, ano? We open ourselves, and then we embrace God in return. Okay? So ngayon, simple lang, kahapon, mahal tayo ng Diyos, para siya sa atin, tinatawag niya tayo maging kamukha niya, pakilala siya sa mundo, pero paano? No? Paano? Okay, paano? Everybody sing this with me. And we can build this dream together. Sige po ha. Sigaw nyo. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. You know, that song is a sign of a good relationship. Nothing's gonna stop us now. But in our relationship with God, in as much as gusto natin ganun palagi, may tumitigil, may pumipigil. At ano po iyon? Tanay niya ako, ano? Yung ating mga kasalanan. Kaya pakitanong nga yung katabi, asawa niya naman yung iba, no? Lalo pagkatabi yung asawa, no? Pakitanong yung asawa o yung mga sisters na handmaids katabi, yung mga single na nandito, tanungin niyo yung katabi niyo. Tanungin niyo po, ha? Malakas, ha? Ha? Ready? Okay, ready, ha? Titigan niyo, ha? Okay, yan, Garen, tumingin ka sa misis mo. Yan, ha? Okay, yan. Titigan niyo, ha? Okay, tanungin niyo. How sinful are you? Diba? Ba't kayo natawa? Yung mga misis, yung mga asawa, you know how sinful your spouse is. Ako, I cannot hide from my wife. Paminsan-minsan, pakonti, pero eventually makuhuli niya ako. Sa aking mga kaking ko yan. Pero all the more, we cannot hide from God. So tonight, we'll talk about our sins, but then again, why do we need to talk about our sins? Why? Tanong niyo po, bakit? Because these are the things that we need to let go so that we can truly be with God. Gusto naman tayo yakapin ng Diyos pero tayo ang gumagawa ng walls kay God. Ang walls na yon ay mga kasalanan. Okay? Yan. Pakitanong nga ulit yung katabi. Anong paborito mong kasalanan? Yan. Yan. Tatawa kayo, ha? Okay. So, our talk is entitled Repentance and Faith. So, we will try to talk about repentance first and then faith. You know? Ito ang tamang response kay God. Mahal tayo ng Diyos So, kailangan natin mag-repent. Hindi dahil utos lang niya. Di ba sa Bible, lagi nating marinig yan. The prophets before Jesus, at saka pati yung pinsan niya, si John the Baptist, sinasabi, repent, for the kingdom of heaven is near. Si Jesus mismo, repent, the kingdom of
God is at hand. But why do we repent? Why? Dahil lang ba kailangan? Or dahil lang ba sinabi? Sino sa inyo dito? Ngayon, alam niyo yung mga generation ngayon? Sino po mga teachers dito? Taas ang kamay ng mga teachers. Ayan. Kunti lang. Kala ko maraming teachers dito. Yung iba, ano po? Maraming teachers. Okay. Okay. Teachers. Mga bata ngayon, pag inutusan mo, they would ask, why? Diba? But the generations of our titas here, when your parents would tell you something, would you dare ask why? No! You will obey. Alam niyo po bakit? Kasi yung generation nyo post-war, you have no room to question. Kasi there's a sense of urgency. Pero yung mga kabataan nyo, there's a luxury of time. Ay. Kaya lahat yung questionin. Magugas ka ng bigan. Why? Sampaling kita eh. Joke lang. Why? At maganda rin yun na magtanong kung bakit. Ask me why. Yeah, very good. No, galing nyo Okay. Why? Because if we understand why we're doing things, we will do it out of love, not out of obligation. So why do we repent? Why? Why? I'll tell you a story. Milig ako sa kotse, at ang first time ko magkakotse, ang bilis ko mag-drive. Nung nag-asawa na ako, medyo mabilis pa rin ako mag-drive. Yung asawa ko na unang matutong mag-drive sa akin, she's more used to driving a car, no? Pero nung nag-asawa na ako, mabilis ang mag-drive. Pero yung asawa ko nagre-reklamo sa driving ko. Pag nagre-reklamo siya, mas ayoko magbago. Pero, kapag umiyak na siya dahil natatakot siya, bumabagal na ako. Tanungin niyo ako bakit? Kasi ayoko nasasaktan yung asawa ko. Ayoko natatakot. Tanungin niyo ako bakit? Simple lang. Mahal ko siya eh. At ngayon, I'm very, somehow, happy. 3 weeks ago, nagbagyo kami. 3 weeks ago, bagyo kami. Haba nun, 100 kilometers, dire-diretso lang. Dati, pag drive ako doon, nag-over the speed limit ako, 150, 160. Dahil yung asawa ko, gusto ko makatulog sa biyahe. 3 weeks ago, 2 lang kami sa kotse. Naka-cruise control lang ako sa kotse. 80, 90, pinakabilis 100. And it's a very, very wonderful sight for me when I look on the right and see my wife sleeping like this. She felt so loved that I changed. Simple lang yun pagdadrive lang. Naramdaman ng asawa ko, mahal na mahal ko siya. Alam nyo, ganun din ang repentance. We don't repent because, sabi lang, we repent because we want to love God. Kaya pakisabi sa katabi, Yan. Alam nyo, mahirap sa repentance, mamaya dissect natin Ang mahirap sa repentance ay ito, tanong nyo sa akin, ano? Kapag mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa Diyos, doon tayo nagkakaproblema. Pakitingnan yung asawa, sino kaya mas mahal niya, sarili niya o si Lord? Patay. Hindi nakasagot. Yung iba dyan kinungkurot ka, umayos ka. Ayan. Okay? Sige. Diba? Masyado naman. Tawa kayo, pwede kayong tumawa ha. Masyado seryoso ha. Mahirap na ang buhay, Huwag kayong magtipid sa tawa ha. Okay, yan. Pag lagi nakasimango, talo kayong papangit. Yan. Sige, okay. Repentance, and faith. Let's talk about repentance. It's a call to respond to God's love. But what is repentance? Anybody? Brother Karen, yan. Favorite kita, pre. Ikaw nasa line of sight ko, Walang nakaharang, Ayan. Bro,
When you hear repentance, what's your understanding of it? Pagsisisi sa... Pagsisisi. Yun ang Tagalog nun. Pero, pagsisisi sa... Pag sinabi mo, sige bro, pag sinabi mo pagsisisi, ano kaya yun? Kailangan mo, yung ilabas. Kailangan mong ilabas. Parang Jebs lang, no? Kailangan mo ilabas dahil? Para makaluwag. Wow, lalim nun, no? Kailangan mong ilabas para makaluwag. Yan. So, pakitignan yung katabi kung nakakaluwag-luwag na. Kung mukha pang buong buo at nahihirapan yan, marami pa sigurong bit-bit. Ano? O, di ba? Oo, si tita doon, sa likod. Oo. Di ba? Ayan, di ba? So, someone who repents is someone who gets to have, a light, aura. Di ba? Pero pag-usapan natin, in a practical way, what is repentance? In a technical way, ano ba yung repentance? Okay ba? Yes? Pag-usapan natin, ha? Okay. Repentance is understood as metanoia. Yun ang pinanggalingan niyan. No? Metanoia. Ano ba yung metanoia? Yan. Hindi ko rin alam. Hindi, joke lang. Metanoia simply means a change of heart and a change of mind. Bro, when you say repentance, tama naman si Garen, naglalabas, Pero to repent, tinagalog niya May bumubulong dito Pagsisisi. Sinabi na nga kanina, ha? Ito nga muna. So, repentance, pagsisisi, is a change of mind. What do we mean by that? Ganito po yun. Ganito. Ito po ha. Ito. Sa mga tita, sa mga martes, ganito yun. Ha? Ganito talaga yun. Ang repentance ay ganito. Change of mind, change of heart. Ang pagchichismis, hindi naman kasalanan yun. No! Repentance is like this. Ang chismis, hindi naman kasalanan yun. Kasalanan yun. We change our mindset. We change our understanding. We decide on it. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Baka kasalanan na to. And ito pa mas malalim. Bro. Hindi to pasyadong personal, ha? Kunyari lang, Kunyari may tinatago kang kasalanan. Kunyari wala yung misis mo sa tabi mo, bro. Kunyari lang, Meron kang ginagawang kasalanan. To repent is this. Bibitawan mo na yun. Ayoko na dyan. Kasi iba, repent ko, gagaling ako magtago. Diba? Hindi. To repent is no, I'll change my ways. I'll share something to you. I was a porn addict. I was addicted to porn in my younger years as a teenager. And part of it is being addicted to masturbation. You know how worse? That my male genital organs nasusugat na out of my addiction to masturbation. But when I heard the good news of chastity, love, and the good news of God's way, pwede pa lang magbago. For so many years, no masturbation, no pornography. Until I got married. And it helped me become the husband that I am now. Not perfect, but I know I'm striving to be a good husband. Yun ang repentance, mga kapatid, ha? It's a change of mind. Yung pagiging sigurado na, ayoko na dito. Diba? Pakisabi sa katabi, ang repentance, sabihin sa katabi, ang repentance ay pagiging matibay, hindi marupok. Yan, Yun ang repentance. Ayoko na, I'll go the other way. I'll go the other way. If sin is here, I'll go here. Yung pagkakamali ng iba, ganito ha, repentance is like this, I will turn 360. Dito, ganyan, 360. Mawawala ang paningin, pero balik pa rin. That's not repentance. Ano po yun? Tanong nyo sa akin, Foolishness. Niloloko natin ang ating mga sarili.
Repentance is, that's bad, I go to what is good. Kaya pakisabi sa katabi, are you ready? Pakisabi sa katabi, marami kang tatalikuran. Pakisabi sa katabi, ikaw din. Okay? Okay? You know, and the effect of repentance is this. Ask me what, brothers and sisters? We become new. There is a renewal that happens to us. We are still the same person, but a new person. Grabe, no? Si Lester pa rin, pero panibagong Lester na. Grabe, no? And part of repentance as well is giving God our pains, our struggles. Ask me why. Come on, ask me why. Because the more that we hold on to pain, the more that we are susceptible to sin. Tanong niyo ako bakit? Kasi ang kasalanan, sweet escape. It gives us initial comfort, but kills us eventually. Kaya pakisabi sa katabi, may pinagdadaanan ka ba? Sige na, pakitanong mo katabi. May pinagdadaanan ba? Pinagdadaanan? Be careful, because our pain can be used by the devil to make us fall for sin. Kaya, let's talk about repentance. Okay pa kayo? Yes, pakisabi sa katabi, repent din, okay? So, i-dissect natin. Repentance is not based on feelings. Well, mapifeel natin, brothers and sisters, kinig. I-dissect natin, ha? Okay, kapag yung konsensya natin, nakukonsensya pa. Okay yun. Pero meron mga tao na nagkakaroon na ng callous conscience. Yan, sa mga may extra budget, sino sa inyo nagpapaspa? Wala. Pare-pares tayong walang extra budget. Yan. Okay. Kanina, ligo ako. Siyempre, di ba? Nagsabon ako. Sabon. Patiin pa ako, sinabong ko. Bago ko isuot yung medyas ko, medyo humaba na yung kuko ko eh. Ginanong ko yung yung dito, yung, anong tawag dito? Ha? Yung basta yung dito, yung likod ng paa ko. Ginanong ko. Sakong. Ginanong ko yung sakong ko. Pag ganun ko, ang dami ko nakuhang kalyo. Kaya pala hindi ko na maramdaman pag gumaganon ako. You know, ganun tayo minsan. Sometimes our conscience becomes a callous conscience. Hindi na tayo nakukonsensya. Tayo niyo ako, bakit? Kasi masyado ng maraming patay na portion ng ating puso. Dead skin yun yung callous. Buti, kung sensitive pa yung konsensya natin. Pero pwede rin, bro. Pwede rin, pwede rin, bro. Tingnan mo ko sa mata, bro. Ano nga pala mo, bro? Naka-blue? Yan. Hindi pa sinabi. Enzo na lang, bro. Enzo, pwede hindi na makonsensya Diba? Pero, kaya ang repentance ay hindi nakadepende sa damdamin. Bakit? Kasi ang repentance ay nakadepende sa katotohanan. Lang kasalanan ni kasalanan. Ito. Baby! Okay lang ha. You're so cute. Okay. Kasi ganito. Someone who has a callous conscience. Okay lang. Okay. Someone who has a callous conscience will always justify the sin. Tagalogin ko para mas may dating Kapag ang konsensya mo ay kalyado na, napakarami ng dead skin. Lagi mong hahanapan ng eksplanasyon yung kasalanan mo. Hindi kasi naman ganito
Pag nagtaas ka ng boses inaaway ako eh. Ba't doon sinaksak? Sinigawan ako eh. Someone who has a callous conscience does not think right already. Kaya po, ang repentance, ang pagbabago, hindi based sa feelings. Base ito sa katotohanan. Ang mali ay mali, ang mali ay never magiging tama. Kaya pakisabi mo sa katabi, lalo na sa mga lalaki, pakisabi sa misis, ikaw lang ang laging tama. Yan. Okay. Okay. Yan, okay. So, yan. Tawa naman kayo. Ayan. Amen, bro. Bro, amen. Si Mrs. lagi tama, no? Oh, happy wife, happy life. Yeah, okay. Okay. Anyway, next muna. Repentance. Ang repentance din ay hindi lang tayo mag-sorry kasi nahuli tayo. Pero, ito ha. Sabi nyo nga, minsan ang Diyos, ako na yun, pero lang ha. Minsan ang Diyos, hinahayaang mahuli tayo para maging wake-up call natin. Diba? Pero, minsan, tayo, sa kakengpoyan natin, nilalaro natin yung damdamin natin at pati ang damdamin ng iba. Nagmumukhang sorry lang tayo kasi nahuli tayo. Pero kung hindi tayo nahuli, tuloy-tuloy lang. Ha? O ito ha, sa mga mister dyan, okay ha? Ha? O ito ha, huy. Sa mga mister na mga misis, yung mga asawa nyo ba mahilig sa TikTok? TikTok, sa Facebook, hindi? Very good, very good. Yung mga misis tinatanong ko, yung mga asawa na laki. Okay. Example. Bawa, lalaki ka. Sa Facebook ngayon, sa mga videos ngayon, kahit saan ka tumingin, kahit di mo hinahanap, may mga babaeng sexy na lumalabas. Sumasayaw, di ba? Yan na. Sa mga nahuli dyan, pasintabi sa inyo. Okay. Pag ganyan ka, pag ganun mo, hindi mo may nahanap. O minsan, hinahanap mo. Pag ganun mo, napanood ka, mga more than 3 seconds. Tapos napalikat si Mrs. Anong hinahanap mo dyan? Hindi naman. Sorry na, babe. Pero kung hindi, manood ka lang. At maraming marriages ang naloloko at nasisira dahil dun. So we need to be honest with ourselves. What is repentance? Repentance is based on the truth, and repentance is really seeing sin as it is. Okay? Pakisabi sa katabi, asawa man o hindi, tatalikod ka na ba? Ayan. Sige na, usapin nyo naman. Masyado naman kayong masyado kayong anti-social. Kausapin niyo po yung katabi niyo. Ayan. Magkakilala po kayo? Kanina pa kayo nag-uusap pero may pinasasabi ako sa inyo, hindi yung sinasabi. Ayan, okay. Ayan, sabihin niyo po sa katabi, wag po akong tignan niyo. Hindi akong katabi niyo. Ayan. Tignan niyo po yung katabi. Ayan. Magtinginan po kayo. Ayan. Ano naman? Hindi, joke lang po. Pero tignan niyo po. Tingnan niyo. Sabihin niyo po sa kanya, handa ka na ba? Tumalikod. Lakasan niyo po ha, sa mga kasalanan mo. Ibinago niyo naman yung statement ko eh. Sabi ko, sabihin niyo po sa kanya, handa ka na ba tumalikod sa mga kasalanan niyo? Ang sinabi niyo po eh, handa ka na ba sa mga kasalanan mo? Okay, huwag niyo na pong uulitin ha. Okay. Sige. Yan. Tawa na kayo, Sige, yan. Okay to, Kasi maya-maya konti pag-usapan na yung mga seryosong bagay. Okay. So, repentance. Anong kailangan natin gawin? Okay. Number 1, be honest. And honesty, brothers and sisters, takes humility. Pakisabi sa katabi. Ito, tabihin niyo po. Isang word lang to, ha? Isa lang. Ay, dalawa pala. Dalawa. Okay. Pakisabi po sa katabi, ha? Pakisabi sa katabi. Pero sabihan mo ako, ha? Paharap mo ako.
Pakisabi sa saktos, tumating si Mrs. Yan. Okay. Pagkakataon mo na to, bro. Okay. Yan. Pakisabi sa katabi, sa asawa o sa kaibigan. Sabihin niyo po ha. 1, 2, 3. Mahina ka. Yun. Mahinang nila lang. Sabi nga ni Lester. Do you agree with me? Unyabang nyo naman. Hoy, do you agree with me? Yes. Yan. Yan ang susi sa repentance. To admit na, Lord, naging mahina ako. Naging marupok ako. Ito pa ha. To be honest is to really own our decisions. Alam niyo ba ang kasalanan ni Adam? Una, piniyagan niya si Eve. Sige, kainin mo. Kain din ako. Pero the sin of Adam, the next time, nung hinahanap na sila ni God, ay ganito. Tanin niyo ako ano? Sabi ni Adam, uy, hindi ako may kasalanan yun, ha? Siya nagsubo sa akin, eh. Si Adam did not own his mistake. Ganun tayo minsan, eh. Hirap tayong aminin ang ating kahinaan. Naghahanap tayo ng kahinaan sa iba. So to repent is to be honest. Number one, with ourselves. I made a mistake. I'm weak. Niloko yung sarili ko na okay lang to, pero hindi naman. Sa mga babae, alam ko, mahirap aminin sa asawa na nagkamali kayo. Pero kay God pwede. You know? Okay lang yun. Yun ang sweetness ng husband and wife relationship. Okay lang yun. Ako natanggap ko na yun talaga. Na kahit ako'y nasaktan, maya-maya ako pa rin magsusuri. Pero that's fine. That's the dynamics of marriage. Pero pag may talagang malalim na usapan, pag-usapan namin. Cute dynamics of marriage yun. Pero sa Christian life, all of us are answerable to God. Pakisabi po sa katabi, ha? Basagin natin yung ating mga yabang. Pakisabi sa katabi, tita, okay pa kayo? Pakikausap po si Tita Epi, ha? Huwag lang kayo magsasabunutan sa next mo sasabihin, ha? Pakisabi po sa katabi, you are not perfect. Yeah. We're not. Bro, no? Hindi, no? Hindi. And it's good to admit that. Why? Ask me why. Come on, ask me why. Because the moment that we become honest, it is the moment na ma-recognize natin, kailangan ko ang Diyos. At ito nga maganda eh. Kapag nakita natin ang sarili natin na hindi nakatanggap-tanggap, pero naalala natin ang pagmamahal ng Diyos, mas magiging maganda yung journey natin. Kaya pakisabi sa katabi, be honest. Yan. Okay? Yan. Sige. Hindi naman pari yung asawa ninyo, so hindi ko kayo... no? So, part of our honesty is to really renounce sin. Alam nyo, sa repentance, ang pagkakamali natin, ito muna, personal ha? Personal. Dapat, ang inaayawan at kinaiinasan natin ay yung kasalanan. Ayoko na dyan. Pero minsan, tayo na nagkakasala, naiinis tayo dun sa nagkakasala. Yes? Okay. At minsan, yung nagkakasala na yun, yung mga sarili natin. At yung mga taong malapit sa atin. Here's the thing, brothers and sisters. Baka narinig nyo na ito, pero I'll say it clearly. Hate the sin, love the sinner. And the sinner is us and those who have hurt us. Okay? Kasi kapag nagalit tayo dun sa taong nakasakit sa atin at pinanghawakan natin yung galit natin sa kanila, sino ang nabubulok? Yung ating mga puso, tayo.
Kaya pakisabi po sa katabi, Tita, sabihin niyo po kay Tita. Ayan na naman tayo, ha? Ingat kayo sa sabihin niyo, ha? Pakisabi po kay Tita, ha? Sabihin niyo, titigan niyo po si Tita. Ayan. Hindi! Para ako nasa Wawa ito eh. Tingin ng jacket. Yan, okay. Okay. Tita Jennifer. Yan. Titigan niyo si Tita. Okay. Para masaya tayo, no? Kasalanan yung pinag-uusapan natin. Okay. Tingin niyo po si Tita, ha? Sayo niyo po sa kanya. Okay. Titigan niyo po. Tita, makipagtitigan kayo sa kanya. Hindi eh. Makipagtitigan kayo. Ice to ice. Yan, ice to ice. Yun, no? Ayan. Titigan nyo. Tita, hate the sin, not the sinner. Amen? Amen. Okay. Ang cute. Okay. So be honest and renounce the sin. Okay? Ito na, brothers and sisters, seryoso na. Kaya tayo natawa-tawa kanina eh. Ito na pag-uusapan natin, yung mga seryoso na, ha? Ano yung mga kailangan nating i-renounce? You know? Ito, mga simpleng mga bagay na kailangan nating maalala na mali pala to. Spiritualism. Meron ba sa inyo dito nagpapahula? Kasalanan yun. Na nakikinig at nagde-depend sa horoscope, kasalanan yun. It's a sin. Ask me why. Because it's not the Spirit of God that you depend on. It is the devil disguised in spiritualism. Alam nyo ba, sa exorcism, I have attended many exorcism talks. Yung spiritualism, it's a doorway of possession. Because we open ourselves to the spirits who are lost. And we technically call them fallen angels. Mga anting-anting, mga demonyo yun na, kunyari dinadasalan. Pero, yung mga anting-anting na yun, may anting-anting, mawala ka, kaya power. Pero, ang kaso nun, pinapaalis lang na mas malakas na demonyo yung mahinang demonyo na present doon sa isa. So that the greater and the stronger devil will come in. Sa mga nagpagawa ng bahay, kapag ang inyong bahay, pinatakan ng dugo ng manok, pa-exercise nyo. Ang mga Katoliko, hindi dapat ginagawa yun. We don't believe in that. Seryoso na kayo ngayon, no? Seryoso ang usapang kasalanan. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi it dictates whether we go to heaven or hell. So we talk about sin seriously. Because, if we reason out for sin, sin will take us to hell. It's not for us. Yun pa lang. Sa probinsya, uso itong mga ganito eh. You know? I'll share something to you, Very personal. Very personal. Our family has lost millions. Millions. Alam nyo, paano? Through gambling. Ito ay hindi pa inaamin ng tatay ko sa amin, pero wala nang direct explanation bakit kami nawawala ng milyones. Mga may moments na alam na namin, galing siya sa Soler, yung dollars na inuwi niya, kinonvert niya sa peso, nakikita ko yung mga resibo sa kotse. Pero he never admits it to us. Ito pa. Alam niyo kung paano ko na-prove na medyo kailangan ng exorcism sa pamilya? Nagdala kami ng holy water sa bahay, galing kami sa exorcism talk. The chief exorcist of the Archdiocese of Manila, Father Sikia.
Nilagyan namin ng holy water, yung usual na hinihigaan ng tatay ko. Hindi niya alam, nilagyan namin. Paghiga niya ulit, after a few minutes, tumayo siya, sinabi siya nanay ko, nakangati ako. Sabi ko kay nanay, it's confirmed that somehow there is possession kay tatay. Alam niyo, nakikita kong doorway, yung pamilya nila tatay mahilig sa anting-anting. And that explains to me, oh, that's why. We're not just dealing with a psychological problem. We're dealing with a spiritual war. Seryoso, no? Because it's real. Ask me why. Come on, ask me why, brothers and sisters. Because the devil wants our soul. Hindi ro biro-biro ang kasalanan. The devil wants your soul to get to hell. Because that's the only way he can hurt God. Through you and me. So we call sin a sin. We don't play with sin. We open our eyes and our minds, kasalanan to. At hindi tayo para sa kasalanan. Okay? So, there are special talks with this. Hopefully, may sikat na exorcist dito sa Bohol, si Father Darwin, di ba? Hopefully, we can invite him eventually in community so that we will have more, understanding here, no? Sexual wrongdoing. Yan. O sa mga mag-asawa, ha? Huwag kayo manood ng porn together, kasalanan yon. Huwag din kayo gagamit ng contraception. Pills, condoms. It's a sin. Ask me why. Because from the very word, contraception, contra, against conception. Pinipigilan ang plano ng Diyos na may mabuo. Sex outside marriage. Ito ha, para sa mga married. Kasalanan, kapag nag-climax ka, nag-ejaculate ka outside the genital ng babae. Dapat sa loob ang climax. Because that's what sexual intimacy is for. Seryoso na kayo. Totoo, no? Siyempre, hindi na obviously, yung pangangaliwa, kasalanan, sex before marriage and outside Catholic marriage, Christian marriage, church marriage is wrong, is sinful. Ang tawag sa mga taong kasal, pero hindi sa simbahan, ay live-in. Because they are still living in sin. Because their union is not in the name of God. Only in the name of the city. But not God. If there's anybody here who has committed the grave sin of abortion, go to a bishop, ask for pardon. Ask for forgiveness. Marami pang kasalanan, no? Serious crimes. Meron ba dito nakapatay na? Natatawa kayo. Totoo po yun eh. Ako galing ako sa Bilib nung October, kaharap ko, umamin talaga sa akin, bro, aminin ko talaga sa iyo, nakapatay na ako ng tao eh. At sanay ako sa buhay ng may baril eh. Pero bro, nung nakilala ko si Jesus, napatawad ko na yung sarili ko. 30 years na siya 20 years na siya nakakulong sa Bilibid eh. I was in Bilibid, came to visit Bilibid Maximum Prison sa Muntinlupa. O, di biro, baka meron dito talaga committed something grave at hindi pa na hihingi ng tawad sa Diyos through confession. Go. Seryoso, no? Yan. Ito, maraming guilty dito. Yung mga lasinggero. Pakitignan niya, baka lasing pa hanggang ngayon. Mga kapatid, sa atin, sa community, sa MFC, minsan ako alam nyo, ako bilang misyonaryo, when I was a little younger, in my younger years,
bata pa naman ako, pero in my younger years, I don't really drink kasi athlete ako eh. Hindi lang halata sa katawan ko yun, pero tita, tuwa ka ha. Kasalanan yan. Okay. Pero natuto ko uminom dahil sa pag-mission ko. Pumunta ba naman ako Roma, Italy, offeran ako ng beer, ng wine. Alang hindi ko, bastos ako. Pero hindi sa lasing. So sa pagiging missionary, natuto ko uminom. Sabi ko, noong una, guilty ako. Masama ng tao ako, uminom na ako. Pero hindi naman pala. Okay na mag-inom. Pero kapag ikaw ay nalasing at palagi kang lasing, yun ang kasalanan. Hindi ka natatawagin yung mga umingiti. Yeah. No? So, any form of addiction is a sin. Oh, baka dito may mga nagdodroga ng patago. Malamang, di ba? Bro, droga tayo. Wala naman siya. Pero baka meron. I've encountered people who use drugs talaga. Baka meron. Tigilan na. Hindi na naman natin kailangan pag-usapan kung bakit siya mali. Di ba? Kung bakit siya hindi dapat ginagawa. Di ba? Pero baka lang meron dito. Pasalamat ka, hindi ka pa natukhang. May pag-asa pa magbago. No? Ito ha, sa mga nagsusugal dyan. Alam nyo ito, very personal sa akin yung sugal eh. Any form of the addiction hurts the people who love you. I can say that. Alam nyo bakit? Sinabi ko na sa tatay ko yun eh. Tay, mahal kita, pero ang hirap mong mahalin. Hindi naman ako titigil mahalin ka eh, pero ang hirap mong mahalin. Lalo ngayon, sinala niya yung bahay nila ng nanay ko eh. Hindi niya alam kung siya sa kukuha ng pambayad eh. Of course, pag nanakaw, ano pa ba? Welcome to MFC. Sana mag-commit kayo to be part of the community kasi dito, tutulungan tayong maalala ang ating pamumuhay. Pero baka meron sa inyo dito, hindi na nagsisimba tuwing linggo. Alam niyo po ba? Matinding kasalanan yun. It's a mortal sin. Ask me why. Because sabi ni God eh, thou shalt not have any other gods than me. Thou shalt keep the Sabbath day holy. Kapag hindi tayo pumupunta sa Diyos tuwing linggo, tuwing Sunday Mass, anong ibig sabihin nun? Tanong niyo po ako ano? May iba na tayong Diyos sa buhay natin. So these are the sins that we need to accept. Shucks, I've made a mistake. Ito yung kasalanan ko. Kaya pakitanong nga po yung katabi. Pakitanong yung sa katabi. Handa ka nang umamin. Yan, no? At marami pang kasalanan. Meron pa siguro mga hindi nabanggit, pero na-commit natin. But we need to admit tonight, I've made a mistake. I've committed a sin. And if we, brothers and sisters, if we committed a sin, especially if it is mortal sin, if we die later or tomorrow, we go to hell. Alam niyo kung paano ina-explain ng simbahan ang pagkamatay? Tanong niyo sa akin, paano? I'll say it first in English, okay? And then I'll say it in Tagalog. Ayan, okay. Okay. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, death is the moment that the capacity to choose God or reject God stops. Ano ibig sabihin po nun? Sa Tagalog, ang kamatayan ay ang pagkakataon na nawawala na tayo ng abilidad piliin ng Diyos o tanggihan ng Diyos. Kapag patay na, wala ka ng choice. So habang buhay ka pa, tayo, piliin natin ang Diyos. And choosing God is letting go of sin. Ask me why.
Because we cannot have two gods in our lives. Only one God. Jesus, the Father, and the Holy Spirit. Amen. Kaya pakisabi sa katabi, how sinful are you? Ayan, no? Pakitanong yung katabi, what are your sins? O, huwag nyo nang isabi, ha? Tita, huwag kang mag-expect ng tanong, ha? Ay, tita, baka tanungin mo, what are your sins, ha? Para sa pari yun, okay? So if we have identified our sins, what do we need to do? We go and ask for God's forgiveness. At ang maganda sa atin bilang mga Katoliko, we don't just ask forgiveness from God sa air, sa hangin. Sa mga Katoliko, hindi palipad hangin ang pagpapatawad ng Diyos. Sister, ito matindi. Uy, ito matindi. Napaka-bless natin bilang Katoliko. Tanong niyo ako bakit? Kasi sa Katoliko, dito natin mararamdaman ang lubusan na pinapatawad tayo ng Diyos. Hindi kagaya ng ibang Kristiyano, humingi ng Lord, I'm sorry. How do they know that God has forgiven them? In the Catholic Church, we feel and we can be sure that God has forgiven us. How? When the priest tells us, through the ministry of the church, I absolve you from your sins. Go in peace. Do this or say this for your penance. Pinapatawad na tayo ng Diyos. Actual. Buti na lang Katoliko tayo, no? Buti na lang. Pakisabi sa katabi, buti na lang Katoliko ka. Hindi ba kayo Katoliko? Hindi. Katoliko naman, karamihan. Kung merong hindi, pag-usapan natin mamaya. Okay? So, when we go to confession, later, we will have confession. Explain ko anong mayari sa atin mamaya konti. Malapit na akong matapos, no? We go to confession. Why do we need to go to confession? Tanong niyo sa akin, bakit? Because it is the way that God has given us, as Catholics, to experience His love and mercy. Sabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles, whose sins you forgive, will be forgiven. Yun ang authority ng simbahan. Okay? Konting lalim ng konti ha. Sabihin nyo nga, sacraments. Sa mga Katoliko, this is how we can understand the sacraments. Ito ay senyales at ito ay may epekto sa atin. Ang senyales ng confession, tayo ay tinatanggap ng Diyos, hinihintay ng Diyos. Alam niyo po, may kwento. Okay lang magkwento ako. Wala naman kayong choice. Okay. Yan. There was a time in my life where when I have been going to confession on a weekly basis. Weekly. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi paulit-ulit ako sa isang kasalanan. Pero paulit-ulit din. Ay, pare, Diyos ko, kaya ko nang i-predict yung sasabihin niya sa akin eh. This went on for 3 months, 4 months. Paulit-ulit. Weekly. Sa St. Jerome Emiliani sa Alabang. 5:30 p.m. yung confession hanggang 6 o'clock. Sasabihin sa akin ng pare. Sasabihin ko yung kasalanan ko. Huwag na kayong umasa na sasabihin ko kung ano yung kasalanan ko. At lima kay pare. Ha? Okay. Ano yung kasalanan ko? Alam mo, sabi ng pare sa akin, ito, for 3 to 4 months, ito lang yung sasabihin niya. Sabi ng pare, okay, thank you for coming. I want you to know, God is happy you are back. He loves you. Go back to God. Through the ministry of the church, I have solved you from your sins. For 4 months, ganun. Ito si Padre, scripted. Pero nung nakalaya na ako doon sa kasalanan na yun, lubusan, no? Talagang, salamat Panginoon, nare-raise ko. Ganun kabuti ang Diyos. Na kahit minsan nauulit natin yung ating kasalanan, hindi siya mapapagod patawarin tayo. Ang kahinaan natin ay ito, mga kapatid. Minsan tayo ang napapagod humingi ng tawad sa Panginoon. Diba? Kaya ngayong gabing ito, bless tayo. I think meron tayong pare. Meron pa ba? Meron na dyan. Father, who will be open, no? To facilitate confession. To give us the sacrament of confession. Mamaya explain ko anong mangyayari, no?
we go to confession. Why? Ang talk natin, repentance and faith. Because repentance, ang kadouble niyan, pananampalataya. We should act in faith. Knowing na kung gusto natin magbagong buhay, nandyan ang Panginoon, hinihintay tayo. Amen? May mga nandito, nauna na magbagong buhay, oh. Ayan. Nag-confess na ba sila? Ano na nakikinig? Joke lang bro, ha? Okay. No, so, yeah. So, we respond in faith. Number one, faith is really believing in the gospel. Ano yung, pagpapasimplihin natin yung gospel, ano yung gospel? Ano yung good news? Anybody? Malamang, di kayo magsalita. Ako yung speaker, no? Okay, makinig ha? Okay. Tawa naman kayo. Grabe no, naapektuhan talaga kayo sa usapang kasalanan, no? Kanina tawang-tawa kayo ngayon, pero... Okay yan, okay. O, ito na. Nasa mabuting balita na tayo. Pwede na ulit tumawa, ha? Okay, ha? Tita, ready ka na? Okay. Favorite, Tita Jennifer. Okay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magandang balita. Yeah! Okay, very good. Yeah. Okay. Tita, sabihin niyo naman, okay. Ayan! Okay, very good. Okay. Magandang balita. Ano ba ang magandang balitang meron tayo? Tanungin niyo sa akin, ano? Si Pope Francis, sinimplify lang yan sa letter niya na Evangelii Gaudium. Okay, ganito lang ha, para kay Pope Francis, ang gospel. Sabi niya, God loves you. He comes near you. And He is inviting you. Let's have a relationship. Go with me. Come with me. Ganun lang kasimple ang gospel. Mahal tayo ng Diyos, Jonel, at inaanyayahan tayo. Magkaroon naman tayo ng relasyon. Maging sa akin ka. Stay with me. Brothers and sisters, this is a Christian life seminar. God is implanting in our hearts, in our minds, you are mine. You don't belong to someone else. You are mine. Akin ka. Give your life to me. And when we give our lives to God, may sinasabi silang leap of faith eh. Talon lang. Yung kahit yung nakapikit ka, parang why? Because when we take a leap of faith, we will see that life is so much better with Jesus. Talikod na. So how do we take this leap of faith? Umayaw sa kasalanan at let go na yung pain sa dala-dala natin. A month ago, hindi ko pa kayang sabihin ulit na mahal ko ang tatay ko. Alam niyo bakit? Kasi sinaktan niya ako ng sobra. Dahil sa addiction niya. Hindi lang niya sinanla yung bahay nila ng nanay ko. Mahilig ako sa gitara, kaya si Earl, may kaibigan ko to. Particular ako sa gitara. Sabi ko sa kanya, ganda ng gitara niya. Meron akong 8 gitara, nagsusulat ako ng mga kante. I write songs and all that. And I love playing music. Meron akong 8 gitara na galing sa tatay ko. At lahat yon may special moment sa buhay ko. Meron akong kotse, first car ko, galing sa kanya. Last year, umuwi ako, wala na sa garahe yung kotse. Binenta. Nang walang pasabi sa akin. Ipirmahan ko na lang yung deed of sale kasi nakapangalan sa akin yung kotse. Ang pinakamasakit sa akin, late last year, pagbisita ko sa kanila, nakita ko lahat ng gitara ko, ubos. Sabi ko sa nanay ko, grabe naman si tatay.
Yun na nga lang ipapamana niya sa akin na doon ko na nga lang siya mas maaalala. Binenta niya pa. Was a painful. Alam mo yung nasaktan ka, pero hindi ka makapagwala, yung natamemi ka na lang, parang, yung wala ka ng lakas umiyak, at wala ka ng lakas sumigaw, sa sobrang wasak mo. Masakit yun. Masakit. Kasi ilang beses ko na sinubukang itindihin yung tatay ko eh. This has been happening for 20 years. Bata pa lang ako, sinasabi niya, yung laptop na gamit ko, anak, pera muna, gagamitin namin sa negosyo. Pero one time, di niya alam na huli ko, yung laptop, dinala niya sa sanlaan. Pero kahit ganun, I still loved him. Pero last year was, wala na akong maalala tungkol sa iyo. Last month, I cannot even begin to say na mahal ko tatay ko. Pero there was this one moment, we were in Baguio. Nag-adoration kami. Sabi ko lang kay Jesus sa Blessed Sacrament, Lord, alam mo kung gaano ako naiinis, gaano ako nag-struggle. Turuan mo ako magmahal ulit. Hindi ko na kaya, hindi ko na alam paano mahalin pa si tatay. Tulungan mo ako. Kasi wala naman akong ibang daan kundi pagmamahal lang. Pero hindi ko siya kayang mahalin. Hirap ako. Help me, Lord. So I said that in faith. Lord, please, help me. Help me to love Him. For the past months, I have not been... Uwi ako sa bahay. Tatay ko, hindi nagpapakita sa akin. Pag duman siya, hindi na ako nakakapagmano. Ganun ako kapwasak. Kahit tawagin siyang tatay, hindi ko magawa. Kasi hindi na rin niya ako pinapansin eh. Nahiya na rin siya sa akin eh. Pataasan kami ng pride eh. Lalo siya. Wala naman akong pride. I only have pain. Pero 2 weeks ago, dumalaw ako sa bahay. Hindi naman sobrang, bang maalala mo kaya? Hindi. Pero randomly nakita ko siya sa bahay. First time ko ulit siyang natawag, Uy, Tay. To me, that was an improvement. Nung tinawag ko siyang tatay, hindi rin siya sumagot sa akin eh. Pumasok na lang ako sa kwarto ulit. Pero kaya ko pa palang mahalin yung tatay ko kahit nasaktan niya na ako ng sobra-sobra. Nang paulit-ulit for the past 20 years. You know what? That's what faith can do eh. No matter how sinful we are, and no matter how broken we are, God can forgive us, God can make us whole, and God can teach us how to love again. Amen. So tonight, brothers and sisters, don't just repent, but repent with faith, believing in the love of God for all of us. Na sapat ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Amen. No wound is too deep that the love of God cannot reach. No sinner is so lost that God cannot find. No sin so great that God cannot forgive. So we come to God in faith tonight. Amen? Kaya pakisabi sa katabi, you are not perfect. You need God. Sabi mo sa katabi mo, repent ka na ha. Okay? Okay? To repent and to have faith is a decision. Hindi lang siya feeling ha. Kung repentance ay hindi feeling, ganun din ang faith. Decision siya. Everybody say decide. One more time, decide. Okay, I'll explain the word decide to you. Ready? Kaya pa? Yes? Alright, everybody say yes. Alright. Decide, 2 words. De and side. Okay, side, the word side are seen in the words homicide, suicide, pesticide. Because the word side came from the word sidere, which means to kill. Kaya when you say suicide, self, to kill the self. When you say pesticide, to kill the peste. Ngayon, the word de means issue. De, issue.
Ano pong ibig sabihin ng decide? To kill the issue. Ibig sabihin, pag nag-decide ka, walang duda, walang issue, walang bahid, buo. So to have faith is to decide, Lord, my life is yours. Mga kapatid, seryoso, tingin po dito lahat. Okay? No matter how weak we are capable of making a decision. Lord, sa'yo na yung buhay ko. Sa'yo na. Ayoko na sa mga kasalanan ko. Ayoko na sa pains ko. Sa'yo na ako. Amen. So make that decision and act on it today, tonight. How? Go to confession later, and later on, after a few minutes as we end our talk, later on, our brothers and sisters na facilitators natin will pull us aside, makikipagkwentuhan sa atin, tutulungan tayong ma-process ang ating buhay at maging ready tayo sa lubusang pagbibigay ng ating buhay kay Lord. Pero sa mga naghihintay, go to confession, pila tayo, i-assist tayo ng service team natin, we go to confession. Okay? Take this time. Tanong nyo sa akin, bakit? Bless tayo. Tayo na nilapitan ng Diyos through the person of the priest. Hindi na tayo maghahanap ng confession. Go here. Nandiyan ba? Nandiyan na si Pala. Okay. Hanggang 9 p.m. yung priest. So, tatapusin ka na para meron pa tayong more than 30 minutes. Okay? So, as we end, brothers and sisters, kanina na-dissect na natin yung repentance, yung kasalanan, na I hope we are ready to really have a change of life. Balikan natin yung simpleng meaning ng metanoia. Metanoia is a change of mind, a change of heart.